May 1, alas 4 ng madaling araw at eto, nagising nga ang mema nyo. Hindi ko na rin kasi may paliwanag, ang sakit nga ng aking tiyan mga mema ko at nagpabalik-balik na nga rin ako sa CR dahil parang natataing nga ako. Pero sabi ko, baka hangin lang ito at kailangan ko lang talagang makautot. Charis. Pero hindi talaga mga mema ko dahil nagpabalik-balik na nga talaga ang sakit at mas lalo pa talagang sumasakit. Kaya naglakad-lakad nga muna ako mga mema ko dahil sabi ko baka huminturi naman ang sakit. Dadalawang isip nga ako mga mema ko dahil pagdating nga sa ultrasound ko mga last week ng April o first week ng May. Pagdating kasi sa mother book ko at kung kailan nga ang huling regla ko ay May 14 nga ang due date kaya sabi ko ay napakalayo naman. 4 sakto nga ako nagising ng umaga mga mema ko at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin humihinto ang pagsakit nga ng aking tiyan. At nakita nyo naman ang oras mga mema ko, 4:16 na nga pero patuloy pa rin talagang sumasakit ang aking tiyan at hindi pa nga humihinto. Sa sobrang sakit na nga ng tiyan ko dyan mga mema ko, feeling ko may lalabas na talaga sa puwerta ko at parang natatain na talaga ako. Kaya sabi ko nga sa kapatid ko ay puntahan na nga si mama dahil sabi ko parang ito na nga talaga at malapit na nga akong manganak. Grabe talaga ang sakit at gusto ko na talagang mapasigaw. At talagang hindi na nga ako nag-alinlangan na sabi ko pumunta na nga kami ng center dahil tamang-tama nga mga mema ko. Pagdating nga namin doon ay lumabas na nga rin agad si baby. Pagdating kami ng center alas 5 na nga mga mema ko at tamang-tama ilang minuto lang ay lumabas na nga rin agad si baby. Ang napakalaki nga ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi nga ako nagtagal sa panganganak ko nga dito kay baby Sian. Kagaya nga rin noon kay Kuya Tantan mga mema ko, hindi nga talaga ako nahirapan. Minuto nga lang din sa paglilibor at lumabas na nga rin siya. Alam naman natin mga mema ko, hindi pare-parehong panganganak at pagdating nga rin sa paglilibor, kahit minuto nga lang na paglilibor mga mema, alam nyo, napakasakit na nga talaga. Paano pa kaya yung umaabot ng ilang oras at minsan ilang araw? Kaya sa mga lalaki at mga mister dyan, mahalin nyo ang inyong asawa dahil alam natin na hindi talaga biro ang panganganak. Lalo na sa part na lalabas na nga si baby dahil napakahirap ngang umiri. Sa Diyos na nga lang din talaga tayo kailangan magtiwala pagdating nga sa mga ganong bagay. Kasi ako, malaki talaga ang pasasalamat ko sa Diyos na safe at normal nga ang aking panganganak dito nga kay Kuya Tantan at dito rin kay baby Sian. At alam rin natin mga mema na hindi lang tayo sa panganganak mahihirapan, pati na nga rin sa pagpapalaki nitong ating mga junakis. Kaya sa mga mister dyan, patuloy nyong i-appreciate ang inyong asawa dahil napakahirap talaga ng buhay ng isang nanay. Panganganak pa nga lang ay napakahirap na, paano pa kaya ang pag-aalaga at pagdidisiplina? Kaya patuloy nyong pahalagahan ang inyong asawa. Kaya sa mga katulad kong nanay dyan, saludo po ako sa inyo mga mema ko dahil nakakaya natin ang lahat. Baho ng isang nanay na walang day off at walang sahod at 24/7. Kung nakaabot nga rin kayo hanggang dito sa dulo, maraming salamat po. See you in my next vlog.